Magandang umaga po sa ating lahat. Pamilyar po ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ito po yung kwento kung saan si Jesus ay nasa lupain ng Cesarea ng Filipos, no? At nagkaroon sila ng engkwentro, hindi lamang ng mga alagad, kundi lalong-lalo na ni Simon Pedro. At kung titignan po natin ang maaaring tatlong parte o tatlong yugto ng ating ebanghelyo na may tatlo ding pangaral, tatlong salita po ang pwede nating gamitin para lalong maunawaan at mapagnilayan ang mensahe ng Diyos sa atin para sa ating buhay Kristiyano. Yung una po ay yung tanong. Yung ikalawa ay yung tugon. At yung ikatlo ay yung tiwala. Lahat po ito ay sa punto de vista mismo ni Jesus. Yung tanong ni Jesus, yung tugon ni Jesus, at yung tiwala ni Jesus. Himayin po natin itong tatlong salitang ito, itong tatlong yugto sa kwento ng Ebanghelyo. Yung una po ay yung tanong ni Jesus. Narinig po natin, tinanong niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kumbaga, unang tanong yon sa mga alagad. At maraming sagot, sabi, ang ilan sabi, kayo po si Juan Bautista, yung ilan naman si Elias, yung ilan naman nagsasabi kayo po si Jeremias o isa sa mga propeta. At nagtanong siya uli pero mas personal yung tanong. Hindi lang sa mga alagad, kundi nakadirekta kay Simon Pedro. Sabi niya, maaring sino ako para sa iyo? Hindi sino anak ng tao, kundi sino ako para sa iyo. Kung narinig to ng mga alagad, kumbaga, ang tumimo sa puso ni Pedro ay yung tanong, kaya napasagot siya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Alam niyo, may konteksto po ito, kasi yung Cesarea ng Filipos, kapag pumunta po kayo sa Israel, sa Holy Land, maunawaan niyo po na merong mahalagang ibig sabihin yung tanong ni Jesus. Kasi sabi nila, yung Cesarea ng Filipos, makakakita po kayo ng mga tinatawag na bakas ng mga Diyos-Diyosan. Kasi siyempre, mas marami pong pagano noon dyan, na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya parang sinasabi ni Jesus, sino ako sa harap ng mga Diyos-Diyosang ito? At napakaganda ng sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, mapapansin po natin na kung isa sa konteksto naman natin sa panahon natin ngayon, malamang tinatanong tayo, marami ding mga modernong Diyos-Diyosan katulad ng kayamanan, kapangyarihan, kasarapan sa buhay. Yang lahat ng yan ay mga tukso, maaaring nanglilin lang sa atin para sambahin, bigyan sila ng atensyon, at tayo ay nalilingat, nalalayo ng landas sa tunay at totoong daan patungo sa Diyos. Kaya, maaaring itong tanong na ito ay may, kumbaga, kurot sa puso natin. Kasi kahit papano, pag sinabi ni Jesus, sino ako para sa iyo? Ako ba number 1 ng buhay mo? Baka ang number 1 ng buhay mo ay yung hindi makadiyos, yung hindi makakristo.
Katulad ba ni Simon Pedro sasabihin, ikaw, Panginoon ng Kristo ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang katotohanan ko. Ikaw ang daan ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Masasagot ba natin yan ng katulad ni Simon Pedro? At dadako ako sa ikalawang salita, yung tugon. Kaya nga nung narinig ito ni Jesus, ano ang tugon niya kay Pedro? Sabi niya, no? Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At ngayon ikaw ay tatawagin kong Pedro. Ang Griegong salita ay Cephas, ibig sabihin bato, kung saan itatayo ko ang aking simbahan. Alam niyo, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, apostol sa mga taga-Roma, binigyang diin ni San Pablo na napakahirap tarukin ng karunungan ng Diyos. Di ba? Kumbaga, kung pipilitin mong unawain, napakahirap kasi ibang-iba mag-isip ang Diyos. At dito nga sa tugon ni Jesus kay Simon, isipin natin, ba't pinili si Simon na maging bato kung saan itatayo ang kanyang simbahan? Isang ordinaryong mangingisda lang o mamalakaya. At marupok pa nga. Dahil nung akala mo'y mayabang na sinabi niyang, no, pagtatanggol kita, Jesus. O anong ginawa niya? Di ba? Sabi niya, hindi ko kilala yan, si Jesus, nung siya'y inuusig na at ipako sa krus. Pero ba't siyang pinili? Hindi pinipili ang mayayaman, ang makapangyarihan, ang may mga poder sa buhay. Ang pinili ay yung mahihina. Para bang si San Pablo din, di ba? Taga-usig ng mga Kristiyano. Pero pinili siya para maging apostol sa mga Hentil. Kaya nga, sa isang sulat ni San Pablo, sabi niya, I am a fool for Christ. No? Na hindi maunawaan ng marami nung panahon niya. At siguro ito din ang magandang tignan sa ating buhay. Lahat tayo may kahinaan. Wala naman tayong maipagyayabang sa Diyos. Sa una pa lang, nung isilang tayo sa mundo, naging tao tayo. Tatanong natin, ba't akong sinilang sa mundo? Ba't hindi iba? Ba't ako? Ba't akong pinili? At nung ako'y binyagan, ba't akong piniling maging Kristiyano? Ako ang ginawang anak ng Diyos at piniling maging lingkod niya. Sa gitna ng ating kahinaan, tayo ay pinili katulad ni Pedro. Hindi lang maging parte ng simbahan, kundi maging daan din at instrumento sa itatatag nito. At ikatlo, yung tiwala. Yung tiwala ni Jesus. Hindi lang niya sinabing, ikaw si Pedro, ikaw ang bato. Ipinagkatiwala niya ang susi. Di ba sabi nga niya dito, no? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Aba? Alam niyo, sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, may kwento din doon. Di ba si Shebna, siya yung parang mayordomo noon ng palasyo ni David. Pero may pagka-arogante yun eh. Nagtayo nga daw siya ng isang monumento na hindi dapat dahil siya isa lamang katiwala. At sinabi ni Isaías, papalitan ka. Ang pipiliin ay si Eliakim. Eliakim na isang napaka mapagkumbaba na pwedeng maging lingkod. At sa kanya ipagkakatiwala ang susi ng palasyo, ng tahanan ni David. Maganda tong larawan dahil yung pagbibigay ng susi kay Pedro o kay Eliakim ay pagpapataw ng responsibilidad. At ito din
ay tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Lahat po tayo bilang binyagan, may ipinagkatiwala sa atin. Totoo, anak tayo ng Diyos, pero tayo ay saksi ni Kristo, alagad din ni Kristo. At hinahamon po tayong lahat na pangatawanan ang ating pagiging Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Nung binyagan po tayo, anong tinamo nating mga tungkulin? Maging pari, propeta at hari. Tanong, ang pagiging Katoliko ba natin ay sa pangalan lang? Sabi nga, mga nominal Catholic. Papakita lang ba natin yung ating birth certificate o Katoliko ako? O napapatunayan ko sa isang banal at mabuting buhay sa tahanan, sa pamilya ko, sa pinagtatrabahuhan ko, sa ating pamayanan. Kung may tiwala si Jesus sa atin, dapat tayo'y mapapagkatiwalaan din. Kaya nga mga minamahal na kapatid kay Kristo, itong engkwentro ni Simon Pedro kay Jesus ay engkwentro din natin. May tanong si Jesus sa atin. Personal. Sino ako para sa iyo? Ako ba ang tunay mong Kristo, ang buhay ng Diyos? Ako ba ang number 1 sa buhay mo? O may iba? Si Jesus tutugon at sasabihin, pinili kita katulad ni Simon Pedro. Kahit mahina ka, marupok, isinilang ka sa mundo, binigyan kita ng buhay, binigyan pa kita ng mas magandang buhay, dala ng dignidad mo bilang Katoliko Kristiyano. Kasama ka sa pagtatatag at pagtatayo ng simbahan bilang lingkod ko. At ikatlo, may tiwala ako sa iyo. Sana mapapagkatiwalaan kang Kristiyano sa iyong buhay bilang hindi lang anak ng Diyos, kundi alagad ko, lingkod ng Panginoon. Amen.